Pagbisita ni Rizal sa Estados Unidos, 1888. Amerika, April 28, 1888. Unang nakita ni Rizal ang Amerika noong April 28, 1888. Ang pagdating niya sa dakilang bansang ito, Sino at Negro, di makatwirang pagtrato sa mga lahi dahil nakita niya ang masamang pagtrato sa mga Tseno at Negro. New York kung saan siya sumakay ng barkong patungong Inglaterra. Pagdating sa San Francisco, dumaong ang barkong Belgic na lulan si Rizal. Sa San Francisco noong Sabado ng umaga, April 28, 1888, hindi pinayagang bumaba ng barko ang lahat ng pasahero. Ikinuwarintinas ang mga Amerikanong awtoridad sa dahilang pangkalusugan ang barko dahil sa nagmula ito sa dulong silangan kung saan di umano'y may epidemya ng kolera. Binigyan ng pahintulot ang Amerikanong konsul sa Japan ng barko, gayon din ang Ingles na gobernador ng Hong Kong ay nagpatunay na walang epidemya ng kolera sa China. Kinalaman sa politika. Lula ng barko ang 643 Tsinong Kuli. Ng panahong iyon, tutol ang publiko sa murang halaga ng paggawa ng mga kuli dahil nawawala ng trabaho ang mga puting manggagawa sa konstruksyon ng daang bakal at ang ipinapalit sa kanya Tsinong Kuli. Para makuha ang mga boto ng mga puti sa California na lalapit na noon ang eleksyon, ipinagpaliban ang administrasyon ang pagpasok ng mga Tsinong Kuli. Pagkaraan ng isang linggo ng pagkukuwarantinas, lahat ng pasahero sa primera klase, kasama na si Rizal, ay pinayagang bumaba ng barko. Ngunit, ang mga pasaherong Hapon at Sinong nasa akomodasyong segunda at tersera klase ay inilagay sa kuwarantinas ng mas matagal na panahon. Si Rizal sa San Francisco. Noong Biyernes ng hapon, Mayo 4, 1888, ang araw ng payagan siyang makababa ng barko. Nagparehistro si Rizal sa Hotel Palace na noong panahong iyo'y itinuturing na primera klaseng hotel sa lungsod. Sa araw na ito, isinulat niya sa kanyang talarawan. Tumuloy ako sa Hotel Palace. $4 isang araw na may kasamang paliguan at lahat-lahat na. Kalye Stockton, 312, nakita ko ang Golden State. Noong linggo, lahat ng tindahan ay sarado. Ang pinakamagandang kalye sa San Francisco ay ang Kalye Market. Leland Stanford, isang milyonaryong senador na siyang kinatawan ng California sa Senado ng Estados Unidos. Ang senador ang tagapagtatag at tagapagtustos ng Universidad ng Stanford sa Palo Alto, California. Itanala rin ni Rizal sa kanyang talaarawan ang kalye Dupont sa Chinatown na ngayon Avenida Grant. Tumigil si Rizal ng 2 araw sa San Francisco mula Mayo 4 hanggang Mayo 6, 1888. Ang Pangulo ng Estados Unidos nooy si Grover Cleveland. Sa kontinenteng Amerika, noong May 6, 1888, Linggo, 4:30 NH, nilisan ni Rizal ang San Francisco patungong Oakland. Siyam na milya sa ibayo ng luok ng San Francisco lula ng bangkang Pantawid. Sa Oakland, sumakay siya ng tren para sa kanyang pagbibiyahe sa kabuuan ng kontinente. Naghapunan sa Sacramento sa halagang $75 at natulog siya sa kanyang kamarote. Nevada na ngayon glamorosang tinaguriang ang pinakamalaking maliit na lungsod sa buong mundo. Ang mga obserbasyon ni Rizal ay nakasulat sa kanyang talarawan. Lunes, Mayo 7, nakita ko ang isang Indian na nakadamit ng kasuotang Europeo at Indian na nakasandal sa isang pader, malalawak na desyertong walang halaman ni puno, walang gaanong naninirahan, malungkot na lugar, hubad na kabundukan, mga buhangin, malaking ekstensyon ng puting lupain. Paratisa, malayo sa desyertong ito ay nakikita ng ilang bughaw na kabundukan. Magandang araw, mainit ngayon, ngunit mayroong pangnyebe sa tuktok ng ilang bundok. Mayo 8, maganda ang umaga ngayon. Tumigil kami sa iba't ibang lugar. Malapit na kami sa Ogden. Naniniwala akong mabumungkal ang lupa rito kung may mainam na sistemang pang-irigasyon. Nasa estado na kami ng uta.
ang ikatlong estado dinaanan namin. Pagpalapit sa Ogden, makikita ang mga kabayo, baka at puno ng mga bukid. Makikita rin ang maliliit na bahay mula Ogden patungong Denver. Ang orasan ay inaabante ng 1 oras. Nakikita na namin sa dinaraanan ang mga bulaklak na dilaw ang kulay. Ang tuktok ng mga bundok ay nababalutan pa ng niebe. Ang pampang ng lawa ng salt ay mas maganda kaysa ibang bagay na nakita ko. Ang mga asmo ay malalaki, may mga bundok sa gitna ng lawa gaya ng nasa isda ng talim sa loob ng laguna. Makikita kami ng 3 batang lalaking Mormon ng Farmington. May mga tupa, baka at kabayo sa kaparangan. Hindi kalakihan ang populasyon ng rehiyon. May mga baby sa lawa. Binati kami ng mga bata sa lungsod ng Salt Lake. Sa Utah, ang mga babae naghahanda sa mesa. Lumipat kami ng tren pagdating sa Ogden at di muna kami maglilipat pa hanggang sa makarating sa Denver. Sa Provo, marami ang nakain ko sa halagang $75. Dumaan kami sa pagitan ng 2 bundok sa pamamagitan ng isang makitid ng dagat at lagusan. Miyerkules, Mayo 9, dumaraan kami sa pagitan ng mga bundok at batuhan sa may tabi ng ilog. Ang ilog ay maingay at ang ingay nito ang nagbibigay buhay sa tila walang buhay na lugar. Nagising kami nang nasa Colorado na. Ang ika-5 estadong dinaanan namin, 10:30 inyo, umakyat kami kaya nakakita kami ng niebe sa diniraanan, maraming puno ng pino. Dumaan kami sa mga lagusang gawa sa kahoy para maprotektahan ang kalsada sa niebe, ang mga yelo. Sa loob nito ay makikintab kaya maringal. Ang portero, isang Amerikano ng Pullman car, ay ang parang magnanakaw. Mas maraming puno sa Colorado kaysa sa ibang estado na daanan namin. Maraming ring kabayo rito. Mayo 10, nagising kami nang nasa Nebraska na. Ang estadong ito ay kapatagan. Narating namin ang Omaha, isang malaking lungsod, pinakamalaki sa mga nakita ko mula nang lumisan sa San Francisco. Ang ilog ng Missouri ay 2 beses na mas malawak kaysa sa ilog ng Pasig. Para itong latian, ang tren ay dumaan sa tulay ng Missouri sa tagal na 2.5 minuto. Dahan-dahan ang takbo ng tren. Narito na kami sa Illinois. Biyernes, Mayo 11, nasa Chicago na kami nang magising. Nabungkal na ang mga bukid dito. Malalaman mong papalapit na kami sa Chicago. Umalis kami ng Chicago ng Biyernes ng gabi, 8:14. Napuna ko sa bawat tindahan ng labako. Sa Chicago'y may isang piguring Indian at laging magkakaiba ito. 2775 Calle, Washington, Boston, Miss C.G. Smith. Sabado, Mayo 12, magandang Wagner car, maganda rin ang araw na ito. Maganda ang lugar na ito. Marami-rami rin ang naninirahan. Darating na kami sa teritoryong Ingles, Canada Sea. Mamayang hapon at makikita na namin ang talo ng Niagara. Tumigil kami sa mga bahaging maganda ang tanawin. Pinuntahan namin ang gilid sa may gawing ibaba ng talon. Naroon ako sa pagitan ng 2 bato at masasabi kong napakaganda ng talong ito. Hindi nga lang kasing ganda ito ng talon sa Los Baños, Pang San Janzi. Ngunit mas malaki, mas marangal. Binubuo ito ng maraming talon. Nilisan namin ang lugar na ito. Pagdating ng gabi, may misteryoso itong tanong at alingaw-ngaw. Si Rizal sa New York. Noong linggo ng umaga, Mayo 13, narating ni Rizal ang New York at nagwakas na ang kanyang pagbibiyahe sa kontinenteng Amerika. Tumigil siya ng 3 araw sa lungsod na ito, nang kung tawagin niya ay malaking bayan. Binisita niya ang magaganda at makasaysayang tanawin. Humanga siya sa laki at naging inspirasyon niya ang monumentong handog kay George Washington.
Ukol sa dakilang Amerikano, isinulat niya kay Ponce. Siya ay isang dakilang tao na sa palagay ko'y walang katulad ng bansang ito. Noong May 16, 1888, nilisan niya ang New York patungong Liverpool, hula ng City of Rome. Ayon kay Rizal, ang barkong ito ang pangalawang pinakamalaking barko sa buong mundo, sunod lamang sa Great Eastern. Masayang-masaya siya nang nakita ang higanteng Statue of Liberty sa isla ng Bedloe nang mapadaan ang kanilang barko sa daungan ng New York. Mga impresyon ni Rizal sa Amerika. May magaganda at pangit na impresyon si Rizal sa Estados Unidos. Ang magaganda niyang impresyon ay material na kaunlaran sa bansa na nakikita sa malaking lungsod, lupaing agrikultural, mga unlad sa industriya at abalang mga pagawaan. Ang enerhiya at pagpupursige ng mga Amerikano, likas na kagandahan ang bansa, mataas na antas pamumuhay at mga oportunidad para sa mabuting buhay para sa mahirap na imigrante. Isang pangit na impresyon ni Rizal sa Amerika ay ang kawalan ng pantay-pantay sa pagtrato ng mga lahi. Ang ganitong pagtrato ay taliwas sa mga prinsipyo ng demokrasya at kalayaang ipinagmamalaki ng mga Amerikano, ngunit di naman nila isinasagawa. Kaya isinusulat niya kay Ponce, wala silang tunay na kalayaan sa sibil. Sa ibang estado, hindi maaaring ikasal ang isang negro sa puti. Ang pagkamuhi sa mga Tsino ang siyang dahilan kaya nahihirapan ang ibang Asyano rito, tulad ng mga Hapon ng madalas na mapagkamalang Tsino dahil na rin sa pagiging ignorante ng mga Amerikano. Kaya ang mga ito'y kinamuhian din.